Isinusulong ngayon ng Department of Social Welfare and Development na paigsiin ang proseso ng legal adoption sa bansa. Karaniwan kasing umaabot ng hanggang 4 na taon ang proseso para lang makapag-ampon ng bata. Balitang hati ni JP Soriano. Nahihirapan natin na. Saan ka dyan? Chosen ang ipinangalan ng mag-asawang Samuel at Hope sa batang lalaking inampun nila noong 2011. Ipinagdasal daw kasi nila sa Diyos na siya na ang pumili ng nararapat na sanggol para sa kanilang mag-asawa na matagal nang nais magkaroon ng anak. Nitong Enero lang lumabas ang Certificate of Finality mula sa korte na sila na ang magulang ng inampun na bata. Pero inabot daw ito ng halos 4 na taon. Quarterly siya once, tapos ma-reset pa. So mag-antay ka na naman ng another next quarter. Yeah. Cross-examine 4. The waiting part itself is already agonizing. Yun. And then, of course, yung wala kang assurance if the child will be given to you or not. Ang mga kasong ganito ang dahilan kung bakit pinipilit ngayon ng DSWD na paiksiin ang proseso ng legal adoption sa Pilipinas. Ang dating umaabot ng hanggang 3 o 4 na taong proseso, pwede raw maging 1 taon na lang. Kung ikaw yung magulang na gusto na yung bata, naiinip ka pa rin kasi gusto mo ng sanggol. By the time natapos yung process, toddler na yung makukuha mo. Kaya talagang sinusubukan naming iiksian pa. Ilan sa mga binago ng proseso ng pag-aampon ay ang judicial process sa pagdeklara ng abandonment. Ginawang administrative process kung saan DSWD na ang nagpoproseso sa halip na korte. Pwede na rin hindi bigyan ng supervised child custody ang nag-aampon kung ang bata ay foundling. Nag-workshop na rin daw ang DSWD kasama ang mga hukom o judges sa mga korte. Ang kailangan lang ng isang mag-asawa o tao na pwedeng mag-ampon ayon sa batas ay dapat na sa legal na edad na 18 pataas. Pero dahil walang same-sex marriage sa Pilipinas, while we accommodate or we treat single applications ng mga ganong couple, yung pong kanyang kapartner kasama sa assessment ng social worker. umaapela ang DSWD sa mga pamilya na buksan ang kanilang tahanan at puso para mag-ampon ng mga inabandonang bata. Pero ang pinakamahalaga raw ay dapat kaya itong panindigan sa lahat ng pagkakataon at mahalin ng mga batang ito nang walang kondisyon. JP Soriano, GMA News.